Ozamis City ug Misamis Occidental ug sa tanang mga nagtan-aw kanato karon pinaagi sa official Facebook page ug YouTube channel sa AONC, maayong adlaw. Ako si Rino Lim and this is Ozamis Today. Sa atong mga headlines. Nationwide catch-up oral polio vaccination ug supplemental oral polio vaccination magsugod na dinhi sa Ozamis City. Misamisnon nga mga estudyante hayag ang kaugmaon ubos sa liderato sa pamilyang Waminal. Irigasyon nga nalusno tungod sa landslide sa Kinuman Norte, gahinan og pundo alang sa repair sa Asinso Ozamis Administration. Weekend market and night cafes gihimo sa administrasyon ni Mayor Indy aron matabangan ang lokal nga mga negosyante ug madasig ang publiko sa pagbisita sa wellness park. Konseho pabor sa legal action pag-reclaim sa easement sa mga residente sa Purok 2, Barangay Kango. Second quarterly SK Federation meeting sa Ozamis malampusong gipahigayon. Pagka-hospital tungod sa sakit o unsa man nga emerhensya padayong gihatagan og kasulbaran ni Mayor Indy Waminal ug Asinso Ozamis Administration. Ug karon ang mga detalye sa Ozamis Today. Nationwide catch-up oral polio vaccination ug supplemental oral polio vaccination magsugod na dinhi sa Ozamis City. Atong paminawon ang report ni Dazzle Texon. Magsugod na Abril 22, 2024 dinhi sa dakbayan sa Ozamis ang pagahimuon nga nationwide catch-up oral polio vaccination alang sa mga babies 6 weeks old to 23 months old ug supplemental oral polio vaccination alang sa 24 months old to 59 months old nga himuon kada adlaw sa mga barangay health centers sa syudad. Kini base sa impormasyon nga nakuha sa AONC kang Mr. Brixley June Go, Public Health Nurse, Health Educator, and Promotion Officer ug a Disease Surveillance Officer sa Ozamis City Health Office. Gipahibalo sab sa City Health Office nga ang oral polio catch-up immunization kutob lamang sa bulan sa Mayo samtang ang supplemental oral polio immunization kutob sa bulan sa Hulyo ning tuiga. Panawagan sa Department of Health sa mga daddies ug mommies, nanay ug tatay, mga papa ug mama nga siguroon nga protektado si baby gikan sa mananakod ug makamatay apan malikayan nga mga sakit sama sa musunod: TB, meningitis, diphtheria, pertussis, hepatitis B, pulmonya, polio, measles, rubella, H. influenza B ug pneumococcal diseases. Kay kung daghang bata ang dili bakunado, mahimo kining hinungdan sa pagkalat sa sakit sa inyong komunidad. Walay makamatay ni ini nga mga sakit. Bakuna lamang ang solusyon aron malikayan kini. Mao nga pabakunahi ang anak para protektado siya ug ang inyong komunidad. Siguruhang wali bata nga mahospital o mamatay tungod sa sakit nga pwede untang malikayan pinaagi sa tabang sa bakuna. Luwas, libre ug epektibo ang mga bakuna nga anaa sa pinakaduol nga mga health centers sa inyong lugar. Kumpletuha ang bakuna ni baby. Sayri ang lain-laing mga bakuna ug schedule sa paghatag iniini. Kapag bakuna ay kompleto, lahat protektado. Alang sa Ozamis Today, kini si Dazzle Texon. Daghang salamat, Dazzle. Misamis nun nga mga estudyante hayag ang kaugmaon ubos sa liderato sa pamilyang Waminal. Atong paminawon si Bernal Texon.
Prangka gipahayag sa 40 anyos nga barangay Trigo Subanin tribe member nga si Mrs. Gina Reruma Gawgaw minyo og may usa ka anak. Bisan pa man silang mga membro sa tribong Subano ang gikamanusan og matud pa ang gi-underestimate sa pipila kini ang wala makapugong siyang tumong og tinguha nga maningkamot nga makatapos og kurso sa kolehiyo para usab kung makatrabaho na unya moasinso siya uban sa iyang pamilya. Pero bisan daghag mga pagsulay sa akong kinabuhi, ningon nga kanang wala na'y paglaom kay gumikan kay eskwela pa, dako nag edad, tigulang na. Pero nagpadayon ko, ang damgo nga mahimong profesional nga makatabang pug ko sa among komunidad sa Barangay Trigos kay 80% mi dito nga mga indigenous people. Tinguha usab ni Gina nga kung makatapos siya, mamahimo siyang inspirasyon o magatabang sa iyang katagi barangay. So, aron ako pong maris up, mahimo kong representative sa among tribo Subanen sa Trigos nga bisan kanang naay mga kuan mga Subano naay naamagyoy mga kabati man gyud i-underestimate ang mga Subanin gumikan sa kagikan, ingon ana kanang walay igong edukasyon, gumikan pod sa kalisod. Pero ako ning padayon ko bisan sa akong pangidaron karon kay natagaan kog oportunidad. Dako gyud kaayo akong pasalamat. Ang subana nga si Mrs. Gina Reruma Gawgaw ang lakip lamang sa 3,200 Asinso Pamilya One Family One Professional Program beneficiaries. Ang dalaygon nga programa nga gipasiugdahan o gipangamahanan ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal Sr. kung Ando Waminal ug Mayor Indy Waminal ug sa tanang Chief Executives and Elected Officials nga nagtumong nga matabangan nga may usa ka membro sa matag pamilya ang makatapos sa pagtuon, makatrabaho ug aron unya pohon mao na usab ang makatabang sa iyang kabanay. Matud pa ni Gina, wala siya tukma nga mabungat nga pulong sa iyang gibating grabing kalipay pagkatapos nga nalakip sa nakaapil sa second batch sa mga estudyante sa kolehiyo nga nakabenepisyo karon sa Asinso Pamilya One Family One Professional Program. Nagpasalamat jud ko nga naapil ko karon kay ikapulo jud ko sa nang-apply. Pinaka last abi na ako og dili na gyud ko maapil kay atong miagi gadahom ko nga maapil ko pero kuan naagid siguro plano ang Ginoo nga karon ko iapil di nagpasalamat ko nga nakuha na gyud ko karon nga second batch sa diri sa Usami City. Ang 5M's Development Trust misamis nun magpuyong malinawon, malambuon o malipayon, sinsirong gitutukan o gipatuman ni Misamis Occidental Governor Attorney Henry Waminal Sr. tumong sa gobernador nga padayong mapaubos pa ang natala nga 18.3 poverty incidence rate sa Misamis Occidental kumpara sa 23.3% sa tuig 2021. Busa unang mga lakang para matuman ang 5M's Development Trust sa gobernador, lakip sa iyang gihatagag dakong pagtagad ang pag-ugmad sa sektor sa edukasyon. Education is a major component of this trust because we believe that education is the key to success. As Malcolm once said, education is our passport to the future. It bridges towards a peaceful, progressive, and happy life. And under this 5M trust, our children, learners, and students are the major beneficiaries of our ambitious program. One of these is our Asinso Pamilya, One Family, One Professional Program, which provides 25,000 pesos subsidy per semester to the 3,200 beneficiaries that we have. Subay niini walay tuman ang pagpasalamat nga gihatag ni Mrs. Gina Gawgaw nga nakip siya sa nakabenepisyo sa OPOP Scholarship Program nga gipasiugdahan ni Gob Henry kung Ando og Mayor Indy Waminal. Nagpasalamat ko sa nagdumala ani nga hatagan ang ningkunsad ang balaang espiritu sa atong kanang nagdumala sa atong pangagamhanan sa Misamis Occidental o sa atong pinalangga nga mayor diri sa Usami City si
Mayor Henry Indy Waminal Jr. Dako gyud kayo akong pasalamat kay dako gyud kay ning katabang sa akong kaugalingon. Bisag kay bisan sa akong pangidaron, daghan na kayong pagsulay sa akong kinabuhi. Ang OPOP Scholarship Program ang kabahin lamang sa flagships program sa Asinso Misamis Occidental Administration kung kabahin sa suporta ang paghisusdan sa physical, social, emotional, intellectual, and spiritual well-being sa atong mga estudyante sa elementarya, sekundarya ug kolehiyo. Pananglitan sa nakalabayng Regional Festival of Talents Competition dili pa lang dugay nga gipahigayon din sa atong probinsya. Ang provincial government wala gyud magmakuli sa paghatag sa necessary technical and financial supports for various trainings sa atong mga RFOT learner participants para sila mo excel sa ilang respective field of competitions. Suportado usab ang Sports Development Program, ilabi na ang Project Orange Asinso Pagbasa Learning Activities. Diin ang provincial government ang nag-establish og learning centers ug mag-provide usab og mga learning materials sa matag barangays sa tibuok probinsya. Samtang dinhi sa dakbayan sa Osamis, padayon ang paghatag sa quality education sa atong mga learners. Ilabi na ang mga learning materials and equipments sama sa computers, television sets ug uban pa para sa atong mga estudyante sa pampublikong tulonghaan sa elementarya ug sekundarya. Kahinumduman usab ang matag senior high school students sa pampublikong tulonghaan ang may nadawat nga mga educational tablets. Samtang dili pa lamang dugay, 1,379 na usab ka mga teaching and non-teaching related personnel sa DepEd Osamis ang nakadawat og tagsa ka tablets courtesy of Mayor Indy Waminal ug Asinso Osamis team. One gesture of the strong support of the LGUs to attain excellence of our learners and teachers was the distribution of tablets by the different local governments, particularly to the city of Osamis, headed by Mayor Henry Indy Waminal Jr., to all teachers and non-teaching personnel in the city of Osamis Division. Just recently, the other day, a total of 1,379 tablets were distributed to the city DepEd workers. Next batch of tablets will be provided for the grade 11 and 12 students. Samtang sa dili madugay, iapod-apod na usab ang gikahinaman sa tanan. Matag kindergarten, grades 1 to grades 3 classroom sa Osamis City Schools Division ang makadawat na usab og tagsa ka smart television sets. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Tecson. Daghang salamat Bernald. Irrigation nga nalusno tungod sa landslide sa Kinuman Norte, gahinan og pondo alang sa repair sa Asenso Osamis Administration. Aniya si Leoncio Medallo alang sa report. Gumikan sa natabong landslide tungod sa bagyo na tumpulan sa Disyembre sa nakalabayng tuig og sa gidugayon og sa kagabok na niini hinungdan sa pagkalusno sa usa ka irrigation nga naa nahimutang sa Purok 5 Barangay Kinuman Norte nga nagsupply sa 5 ka mga purok sa maong barangay. Og tungod sa pagkaguba og pagkalusno sa yuta nga bahin nga mo'y giagian sa irrigation, temporaryo kining gibutangan og mga plastik nga tubo sa barangay opisyal aron adunay maggamit nga tubig ang katawhan sa barangay Kinuman Norte alang sa ilang pagpanglaba, pangbubo sa ilang mga tanom. Og tungod ini ang netabong pagkaguba sa irrigation gipaabot na ni Barangay Chairman Delpin Ignacio Jr. ngadto sa Asinso Osamis Administration. Pinaagi ni hardworking City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. atol sa iyang pagbisita sa buhatan ni Mayor Indy baguhay pa lamang. Aron kini magahinan og pundo gani sa atong nakuha nga impormasyon ngadto kang Kapitan John Ignacio nga ang maong irrigation gipasubay na ni Mayor Indy sa mga sakop sa City Engineering Office aron kini ma-estimate ang pagtrabaho ang galastuhan nini. O gusto ni Mayor Indy nga mapadali ang pag-repair sa maong irrigation. Ilabi na karong panahon na sa ting-init nga gikinahanglan kayo ang tubig sa katawhan. Atol sa pagbisita ni Kapitan John Ignacio sa buhatan ni Mayor Indy, ila usab nga naisgutan alang sa dugang kalampuan sa Barangay Kinuman Norte
nga mao'y sentro sa development sa syudad sa Osamis. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Daghang salamat, Leoncio. Weekend market and night cafes gihimo sa administrasyon ni Mayor Indy aron matabangan ang mga lokal nga mga negosyante ug madasig ang publiko nga mulaag sa Wellness Park. Mibalik alang sa report si Dazzle Humwad Texon. Ana na si katulong semana sa paghatag ag kabibo sa mga Ozamisnon ug mga bisita sa syudad ang gidugukan karon nga Asenso Ozamis Wellness Park Weekend Market and Night Cafes nga gipahigayon matag Biyernes, Sabado ug Domingo kilid sa Asenso Ozamis Wellness Park nga naghatag ay katumanan sa gidahuma ni Mayor Indy nga pagtabang sa lokal nga mga negosyo ilabi na ang gagmay mga negosyante sa syudad. We're doing that to support ang ato ang mga small business owners nga mahatagan sila og opportunity to showcase their products and to conduct business at a very minimal rate, no. Ang ilang gibayaran ana is only 150 per day, so 450 per weekend, no. So it's really meant to help them, not an income generating activity for the city. Sa daily rental nga 150 pesos lamang ug kadaghan sa mga customers nga mobisita ug mamalit gikan Biyernes hangtod Domingo nga mag-operate gikan alas 12 sa udto hangtod alas 12 sa gabi ug may live band pa matag Biyernes ug Sabado sa gabi. Dakong tabang gayud sa mga local businessmen kini nga inisyatiba ni Mayor Indy ug Asenso Ozamis Administration. It's also to invite ang atuang mga not just residents here in Ozamis but also residents of other municipalities and provinces to visit ang atuang Wellness Park, which is one of a very unique tourist attraction po diri sa locality. Gibutyag ni Mayor Indy nga daghan gayud ang nahingangha nga ang ingon niini kanindot nga suruyanan ani ana diay sa Ozamis City. I've heard a lot of people saying kaning Wellness Park pasamuan ni sila, matingala daw sila nga naday anak diri sa probinsya, much less sa Ozamis, no. So we're having our weekend market and night cafes there para murag entice pod ang ato ang mga bisita na ato sa Wellness Park for the weekend market, and at the same time makita nila. Panawagan ni Mayor Indy sa tanan. No, so I invite everyone to go there for all the weekends of April, no. Looking at the success atong first weekend, most probably we will do this again karong May. We will probably call for applications again sa third week, no. Kay we really want to give ang ato ang mga local business owners an opportunity to showcase their businesses and their products at very minimal cost, and to invite and allow our residents and constituents to try ang mga businesses and products ato ang local business owners. Tungod sa success niini, magpadayon ang Asenso Ozamis Wellness Park Weekend Market and Night Cafes sa bulan sa Mayo. Nagsugod na karon sa pagpangdawat sa application forms alang sa bagong batch sa mga stall operators. Nahimong posible ang Weekend Market and Night Cafes pinaagi sa special permit nga gihatag sa mga negosyante base usab sa usa ka ordinansa nga gipagawas sa Konseho sa Dakbayan nga nagtugot sa paggamit sa karsada kilid sa Wellness Park alang sa maong katuyuan ug aron maobliga usab ang mga naggamit nga mga negosyante sa pagsunod sa gisitar nga mga balaod sama sa pagmentena sa kahusay ug kahinlo sa lugar. Ang pagpangdawat sa mga application forms alang sa bulan sa Mayo nagsugod Huwebes Abril 18 hangtod Martes Abril 23 nga makuha sa second floor sa Ozamis City Public Mall. Alang sa Ozamis Today, kini si Dazzle Humwad Texon. Daghang salamat, Dazzle. Konseho, pabor sa legal action sa pag-reclaim sa easement sa mga residente sa Purok 2, Barangay Gango. Aniya si Adoni Dicena alang sa report. Paluyuhan sa Konseho sa Dakbayan sa Ozamis kung unsa man ang legal action nga himuon sa mga residente sa Purok 2 Gango batok ni Mr. Willie Chong.
Sa ulahing regular session sa konseho, gisagop na sa konseho ang resolusyon nga naaprubahan sa Committee of the Whole sa gipahigayong committee hearing labi na ang nominal voting sa pagpabor sa first option o ang daang dalan nga gigamit sa mga residente sulod na sa 50 ka tuig mao gihapoy gamiton. Apan bukas pa ang konseho nga wad-an og gahom ang mga namugnang legal action batok ni Mr. Willie Chong kung buksan pagbalik sa mga apektadong residente ang gisiradong easement o dalan. It contains the result of the nominal voting of all members of the City Council on the 4 options being recommended by the Technical Working Group, and the decision of the unanimous decision is that the first option is the best option, and also this committee report contains a resolution requesting the residents of Purok Dos, Gango, Quezon City to file action in court application for easement of road right-of-way against Mr. Willie Chong, prayer for the issuance of temporary remedy. Kainumduman nga niadtong Abril 5 sa gipahigayon nga committee hearing nasaran sa konseho kung unsa gayud ang pinakauyukan sa bangi tali sa mga residente og ni Mr. Willie Chong. Gisirado ni Mr. Willie Chong ang dalan nga anaa nagsubay sa iyang lote human kini nadismaya sa pagtukod og cell site sa Dito Telecommunication Company sa rason nga risgo sa panglawas. Buksan nini pagbalik sa publiko ang dalan sa kondisyon nga mohimog aksyon ang barangay o ang City Hall mismo sa pag-revoke sa building permit sa Dito Telecom aron dili na kini makapadayon sa operasyon. Apan tubag sa konseho sa maong apilar ni Mr. Willie Chong nga way gahom ang syudad sa pagbabag sa pagpahimutang og mga cell site sa mga telecommunication company, dili lang ang Dito gumikan kay mando kini sa buhatan sa presidente pinaagi sa National Telecommunications Commission og Department of the Interior and Local Government. Pasabot usab sa City Legal Council personnel nga way katungod si Mr. Willie Chong sa pagpasira sa naandang agianan sa mga residente gumikan kay sumala sa nasudnon nga balaod katungod sa mga residente nga makaangkon og kombenyente nga agianan kini bisan tuod og anaa nagsubay sa iyang lot area. Okay, sa tinuod istorya, i-revoke ng tower, ako nang abrihan. Sa tinuod istorya, no? Sila mismo taga Purok Dos. They all certainly aware. Mura ba og ang barangay, gipili nila ang tower over sa human rights nga moagi sila. So kinsa may at fault here? It's the barangay. It's not me. Because you know what? I don't close it just to inconvenience the residents. Ako nang gi-close to send a message nga I'm against the construction of the tower because it's right beside me. But this is not what we are hoping for in this case because kani si legal easement imo ning pangayoon kung wala pa kay dalan before bali na landlock ang imo ang yuta after bali ni palit ka din na landlock na siya daan or wala jud may agianan pagpalit nimo anang tayma. In here what we're trying to have is an easement that is acquired by title and not even by prescription. Pag maingon tag-title ani dili pasabot nga naa siya sa imo ang titulo gisulat dito. Although yes, there's also that, but when we speak of title here, there was an act, and that act was sufficient. So it was enough to create kata na easement. So if we have Article 624, so if naay easement na bali apparent and it was maintained by the owners of both of those two estates, then even if wala na siya naka-annotate sa iya ang title, that easement is already in existence. Example kani si case ni Rosel og ni Mendoza. Sa ani nga case kay gi-close niya ang kanang easement nga naa na daan pagpalit ani ni Rosel og ni Nator
then si Mendoza pod na other owner iya tong gisirado katong nag-exist na daan na easement. So ang ingon ni Mendoza iya tong gikuan, iya tong gi-close kay wala daw niingon sa iyang titulo nga nag-exist to siya nga easement. However, when Mendoza during a case when Mendoza came into the community, kumbaga, nakabalo siya nga naanan ning dalan. There was this existing easement. So, ang ingon ni Mendoza nga, iya tong gisirado kay wala naka-annotate, cannot be tenable because his knowledge is actually binding already. I understand the situation of Mr. Chong. There is only one thing na nakahatag og heartache niya nasayod ta tungod lang sa tower. Ihapon ang right atong girespeto ang right sa tower at atong girespeto ang napigtahan ang mga katawan sa dilang mga constituents taga Parokdos. At least we did our best. Someday ang inyong pag-antos kay Nibalumi na dili kampante inyo ang gianan. I've heard nga pipilarang adlaw naray kapalit sa iyong pag-antos. Ang importante, among gibuwat ang tanan. Wala may mapasagad diri sa ISP kay nakita na mo ang inyong pagsudong. Among na sinati, pilang mo katao diya. Kung naay mga problema, naay mga importante, dili kayo kampante inyo gianan. Labi na nahitabo sa inyong prok. So, gamayng pasensya lang, number of days, dali ani sa gingon pa sa ni attorney ganina nga medyo gamayng pag-antos na lang yun. Basta importante, we did our best. Alang sa Usamis Today, Adonisina reporting. Salamat, Adoni. Second quarterly SK Federation meeting sa Usamis malampusong gipahigayon. Aniya sa report si Glenn Ray Ruluna. Naadtong Biyernes sa hapon sa Asenso Usamis Session Hall malampuson nga gipahigayon ang second quarterly meeting sa SK Federation sa Usamis nga gisalmutan sa 51 ka mga barangay SK chairmans sa pagpangulo ni SK Federation President ug City Councilor John Fel Duhay Lungsod. Atol sa mga kalihukan na sa presente sila Local Youth Development Officer Ma'am Irish Tubayan, DILG Officer Mr. Ejel Vedra, diin may pasabot sa bisya kabahin sa mga papeles nga gikinahanglan nga i-accomplish sa mga SK sa ilang barangay. Samtang kabahin usab sa mga anti-rabies awareness, ang buhatan sa City Vet pinaagi ni Dr. Lourdes Calyaw ang mipadayag ug mipasabot aron nga ilang mapaabot kini sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga barangay ang kamahinungdanon sa pag-amping sa ilang mga binuhi nga hayop aron dili kini makadisgrasya sa uban. Alang usab sa Peace and Order and Crime Prevention Tips and Dialogue, ana usab mipasabot ang kapulisan sa Usamis. Ana usab ang ubang mga ahensya sa paggamhanan kinsa mihatag sa ilang mga inputs nga nakahatag og dakong katabang sa mga batan-on nga mga lider sa barangay. Si Konsehal Duhay Lungsod mipaabot ngadto sa 51 ka mga barangays SK chairmans nga sila magtinabangay alang sa kalambuan sa mga kabataan silang tagsa-tagsa ka mga barangays ug sa tibuok dakbayan. Inubanan sa lig-on nga pagsuporta ug pakigtambayayong sa Asenso Usamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Indy Wominal Jr., Vice Mayor Siblicia Neri ug mga konsehales. Magtinabangay lang ta, di lang ta magkuan. Sa inyong barangay, lihog ka, o sa angay, lihog sa inyong barangay. Kay lima na takabuhan, galingkod, unya tapit sa tuang, especially sa implementation, sa free wifi o free print, very common, kung mayroon na kayo, kung pusta ko ninyo anak, isa-isa, kaya para ito paglaro, yun, kung sa'y himo yun, sa ito ang mga escape. Kung ano man ay gusto sa tuang mayor, is balihog na pag-SK. Dili kay masigi lang mo. Agad doon sa iban sa federation. Nag-create po nagpag-propose ng mga tawag aning propose ng mga programs.
Pati ingat anak kadali. Kini nga inisyatiba sa SK Federation sa Dakbayan nagpakita sa ilang kalig-on o katakos ganha sa pagserbisyo sa mga kabatan-onan sa ilang barangay. Gipasalamatan usab nila ang kasganon nga pag-abag sa tulo ka mga haligi sa Asenso Administration nila ni Gobernador Henry Wominal, Congressman Ando Wominal ug Mayor Indy Wominal Jr. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Pagka-ospital tungod sa sakit o unsa man nga emerhensya, padayong gihatagan og kasulbaran ni Mayor Indy Wominal ug Asenso Ozamis Administration. Atong paminawon si Mary Ann Lumapas. Ang pagka-hospital sa miyembro sa pamilya tungod sa sakit, disgrasya, sa unsaman nga mga emerhensya, makahatag og dakong kabalaka sa matag pamilya ang na-admit sa hospital o pagpahaluna sa lawas sa metaliwang minahal. Sama na lamang sa kasinatian ni Flor de May Akit, kansang anak nga si Leandro Akit, 11 years old, na confined sa St. Joseph Hospital tungod sa pneumonia o acute gastroenteritis. Si Flor de May Akit, 29 years old, nga kasamtangan nga nagpuyo sa Malaubang, Ozamis City. Misaysay nga sa unang higayon nga miduol siya sa buhatan sa Asenso Ozamis Administration tungod kay isip usa ka solo parent na balaka kay siya sa iyang excess bill nga miabot sa kantidad nga 23,571 pesos. Akong anak, sir, 11 months pa tawon, sir. Kuan, sir, ni-confine siya karon og pneumonia, dayon gastritis. 23 plus. 23? Andun ko lang may gihatag ko. Dako kay kong pasalamat, sir, kay Gisero Balas yun niya, sir. Naglibog ko, sir. Asa ko mangita na. Dako dyan kayong pasalamat. Wala dyan ko gadawam, sir. Nagproblema ko, sir. Gahinok to ko dali sa ako na pagbayad, ana. Pato pag-sir balan, salamat kayo ko. Dili masukod ang gibating kalipay ni Flor de May nga sama niyang walang-wala gayoy maduulan og siya lang ang nag-atiman sa iyang anak nahatagan gayud og kasulbaran og bigaan ang gihambin niya nga mga kabalaka sa bayronon sa hospital. Kahinumduman nga ang maong mga programa sa Asenso Ozamis Pre-Hospitalization of Funeral Assistance gipadayon ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. tungod kay iyang nakita nga naghatag kini og direktang tabang sa mga katawhang Ozamis nun, iyang gipaabot ang kinasingkasing nga pagpasalamat kang Mayor Attorney Indy Wominal uban sa mga personnel sa Team Asenso Ozamis sa dakong tabang ug paspas nga serbisyo niini. Worth it kay sir, oy. Asa magud ka mangita ng 23, sir, karong panahon na nga single parent ra pagyud ko. Sa tibuok Asenso, salamat kaayong dako sa inyohang kuan programa karon labaw na ni Mayor Indy Wominal. Dako kayo mig pasalamat sa among tibuok pamilya. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Daghang salamat, Mary Ann. Ang Ozamis Today hatod kaninyo ingon nga public service feature sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala sa Asenso Ozamis Administration pinaagi ni Mayor Attorney Henry Indy Wominal Jr. Please like and follow our official Facebook pages, Attorney Indy Wominal, Kong Ando Wominal ug Asenso Ozamis News Channel, ug please subscribe to our official YouTube channel diin makita usab ninyo nga naka-live stream ang mga programa sa AONC. Sa ngalan sa kinatibok ang AONC team, Dazel Humwad Texon, Leoncio Medallo, Bernal Texon, Adoni Dicena, Jun Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Sander Dalid o Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Rino Lim, daghang salamat. Padayon Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.